Laking gulat ng dalagang katulong nang makita ang groom niya sa altar. Bakit nandoon ang boss niyang ubod ng suplado? Malapit na magsimula ang kasal at hindi na mapakali si Niana habang nasa tapat sila ng malaking pinto ng simbahan. Alam ni Niana na mayaman ang kanyang mapapangasawa, ngunit hindi niya lubos akalain na ganito ito kayaman. Sobrang gaganda ng disenyo ng simbahan kahit pa sa labas pa lang. Tila nasa isang fairy tale siya. Napakaraming tanong sa isip ni Niana, ngunit hindi niya iyon mabigyan ng kasagutan nang magsimula na ang seremonya. Bumukas ang malaking pinto ng simbahan kasabay ng pagtugtog ng kantang Promise You. Sobrang ganda ng loob ng simbahan. Sa isang pinakamalaking simbahan sila ikinasal at kamangha-mangha ang design sa loob. Ngunit kung may isang bagay man ang higit na mas nagpabigla sa kanya, ay ang makita ang lalaking naghihintay sa kanya sa tapat ng altar. Sir Brent? Ang naisatinig na lang ni Niana. Oo, huwag kang mag-alala. Siya ang mapapangasawa mo. Ang boss mo. Ang anak ng mga Tejano. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Sa pagsapit ng iyong ika-18 kaarawan, nakatakda mo makilala ang iyong mapapangasawa, Niana. 12 taon na ang lumipas mula nang sabihin iyon kay Niana ng lolo niyang si Anastasio. 22 taong gulang na siya ngayon. Ngunit hindi niya pa rin nakikilala ang lalaki na sinasabi ng lolo at magulang niya na nakatakda niyang pakasalan. Hindi alam ni Niana kung nagsasabi ba ng totoo ang lolo niya ng mga panahon na yon. Ngunit hanggang sa pagtungtong niya sa edad na ito, ay iyon pa rin ang kanyang pinaniniwalaan. Hindi ka maaaring umibig sa ibang lalaki. Hindi mo maaaring hayaan na maangkin ka ng iba. Pagkat nasa sinapupunan ka pa lamang ng iyong ina, ay pagmamay-ari ka na ng lalaking nakatakda mong maging asawa. Iyon din ang mahigpit at paulit-ulit na paalala kay Niana ng lolo at magulang niya. Naiintindihan ko po, Lolo. Tugon naman ang noon ay 17 taong gulang na si Niana. Naawa ko para sa bata. Narinig ni Niana ang sinabing iyon ng ama niya. Nagbuntong hininga ang kanyang lolo. Wala tayong magagawa. Dahil yon ang mga nasa ating usapan. Hindi tayo maaaring tumalikod sa usapan na yon dahil alam niyo naman ang ugali ng pamilya na yon at ang kasal na ito ang gusto nila na maging kabayaran. Inaasahan na ni Niana na may kikilala niya na kung sino man ang lalaki na nakatakda niyang pakasalan sa araw ng ika-18 taong kaarawan niya, ngunit hindi iyon nangyari. Ayon sa kanyang magulang, ay hindi raw kasi sumipot kung sino man ang lalaki na magiging fiancé niya sa araw ng usapan nila na yon. Tila nagbago ang isip o ano. Subalit may parte din kay Niana na nalulungkot dahil mula noong siya ay 10 taong gulang, sinabi niya na sa kanyang sarili na siya ay ikakasal na. Kumbaga, iyon ang pinaniniwalaan ni Niana sa loob ng mahabang panahon. Tapos, biglang hindi ito sisipot sa araw na hinihintay ng lahat na mangyari. Kung kaya naman hanggang sa umabot sa edad na 22 si Niana, ay hindi pa siya nagkakaroon ng nobyo kahit isa. Tunay na maganda si Niana dahil ang kanyang tunay na ina ay isang Russian, ngunit sa kasamaang palad ay namatay pagkapanganak sa kanya. Hindi raw kasi nito kinayang panganganak sa kanya pero ang hiniling nito sa kanyang ama ay ang bigyan raw siya ng maayos na buhay. Ang noon ay matalik na kaibigan ng kanyang ama na kalaunan ay naging kasintahan at asawa rin ng kanyang ama ang tumayo niyang ina. Sa taglay niyang ganda ay maraming mga nahuhumaling sa kanya. Maraming mga nagtatakang manligaw sa kanya pero lahat sila ay busted kay Niana. Maging ang mayaman na anak na mayor sa kanilang lungsod ay nanligaw din sa kanya noon. Ngunit tulad nga ng unang mga sumubok ay hindi rin ito nagtagumpay na makuha ang puso niya.
At ngayon nga ay may panibagong lalaki na naman ang kailangang tanggihan ni Niana. Anak naman ito ng gobernador sa lungsod nila. Pasensya na, pero hindi ko matatanggap ang iyong pag-ibig sa akin. Wika ni Niana sabay binalik niya kay Kael ang bulaklak na ibinigay nito sa kanya. Una pa lang ay binalaan na kita na huwag mo nang ituloy ang panliligaw sa akin dahil hindi ko magagawang masuklian kung ano man ang nararamdaman mo sa akin. I can wait. Determinado na wika ni Kael. Naiintindihan ko na hindi ka pa handang pumasok sa relasyon at handa akong maghintay kahit gaano pa katagal. Gustong gusto kita, Niana. Maghihintay ako kahit gaano pa katagal ang kailangan kong hintayin hanggang sa maging handa ka ng sumubok sa akin. Nagbuntong hininga si Niana. Oo, aaminin niya na naawa siya kay Kael. Tulad ng mga una niyang manliligaw, ay alam niya na malinis ang intensyon nito sa kanya. Batid niyang seryoso ito sa kanya, ngunit hindi siya maaaring magbigay ng pagkakataon sa kanino man sa kanila dahil siya ay pagmamay-ari na ng iba. Naiintindihan kong gusto mo ko, Kael. Pero hindi mo ko kailangan na hintayin. Malungkot ang boses ni Niana. Dahil nakatakda na akong ikasal. Ha? Natigilan si Kael. Kanino? Hindi naman nakasagot si Niana dahil hanggang ngayon ay hindi niya pa rin alam kung ano nga bang tunay na pangalan ng lalaki na mapapangasawa niya. Ayaw din kasing sabihin ng magulang niya ang tungkol sa lalaki dahil yun daw ang gusto nito. Mas gusto raw kasi nito na sa mga bibig nito mismo niya maririnig kung ano ang pangalan ng lalaki. Hindi totoo, hindi ba? Pagkalipas ng ilang sandali ay nagsalita si Kael. Nalulungkot ang boses nito. Sinasabi mo lang to sa akin dahil gusto mong tigilan na kita. Hindi sa ganun, Kael. Naiintindihan ko naman na ayaw mo sa akin, Niana. Hindi mo kailangan na magsinungaling. Mapait na ang timbre ng boses nito. Huwag kang mag-alala. Kahit na mahirap para sa akin, ay gagawin ko kung anong gusto mo. Kakalimutan na kita. Walang ibang nagawa si Niana kundi ang hayaan na umalis si Kael sa harapan niya. Bagsak na bagsak ang balikat nito at puno ng lungkot ang mga mata. Huminga ng malalim si Niana at ayaw niya man ay may nasaktan na naman siya. Ngunit wala na siyang ibang magagawa. Hindi naman maaaring habang buhay na paasahin niya sila dahil higit na mas masakit iyon para sa kanila. Mas mainam na habang maaga pa ay sinasabi niya na kung ano ang totoo sa kanila. Hindi mo sinagot ang manliligaw mo? Nagulat si Niana dahil sa pagpasok niya sa mansyon ng mga Tejano ay sinalubong siya ng mapanuring tingin at tanong ni Mrs. Florencia Tejano. Nagtatrabaho siya sa mga ito bilang isang kasambahay. Opo ma'am. Nahihiya na tugon ni Niana. Mabuti naman kung ganon, saad nito. Dahil ayaw na ayaw kung may umaakyat ng ligaw sa mga naninilbihan sa amin sa mismong pamamahay ko. Wala akong pakialam kung anak man siya ng gobernador o kung sino man na Poncio Pilato. Tumango si Niana at mas lalo nahiya. Naiintindihan ko po ma'am, pasensya na po ulit, hindi na po ulit mangyayari. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa kapag kuwan ay tumango. Bumalik ka na sa iyong trabaho. Tumalima naman si Niana. Yumuko siya sa harap nito at umalis na siya. Sa garden kung saan siya nakatoka na maglinis ngayong araw, dumiretso. Niana, totoo ba na nireject mo raw ang manliligaw ng anak ng gobernador na si Kael Montrose? Nilingon ni Niana si Mariana. Isa rin itong kasambahay ng mga Tejano. Sa katunayan ay mas matagal na ito sa mga Tejano. 13 anyos pa lamang ay naninilbihan na raw ito sa mga Tejano. Sa tabi ni Mariana ay si Lila. Isa rin itong kasambahay mula sa Mindoro at 3 taon pa lang ito sa mga Tejano. Ang dalawa na ito ang pinakamalapit kay Niana dahil sila lang marahil ang walang kinikimkim na galit sa kanya. Ang ilan kasi sa mga kasambahay ng mga Tejano ay may lihim na galit at inggit sa kanya. Oo, tugon naman ni Niana. Bakit?
Madrama na saad ni Mariana na para bang ito ang nireject niya. Napakayaman na ni Kael. Ang pamilya niya ay isa ring maituturing na pinakamayaman sa buong lugar na to. Bakit nagawa mo pa rin siya natanggihan? Makaka-jackpot ka na sana kung siyang magiging asawa mo. Hindi mo na kailangan maghirap dito kakatrabaho at sumunod sa lahat ng mga pinag-uutos sa'yo. Kung nangyari yon, edi sana, sa'yo na kami maninilbihan nitong si Lila. Bakit nagawa mo pa rin natanggihan ng isang ginto? Hindi ko siya gusto. Ayoko naman na sasagutin ko siya ng dahil lang sa yaman niya. Ayoko nang ganun. Wala na rin naman akong pakialam sa kung ano man ang yaman dahil kaya ko naman na magtrabaho. Wika ni Niana na nagpalaglag sa balikat ng dalawa. Sa panahon ngayon, hindi na mahalagang pag-ibig. Dapat hindi na pusong hinahayaan na maghari. Utak ang kailangan na sundin. Ganon talaga sa buhay. Sabi ulit ni Mariana. Kung puso mo lang patuloy mo pa iiralin, nako hindi ka makakaahon sa hirap ng buhay. Baka nga habang buhay ka pang manilbihan sa pamilya na to kung patuloy kang ganyan. Nagbuntong hininga si Niana. Totoo rin naman ang sinabi ni Mariana. Hindi sa lahat ng oras ay kailangan na ang puso ang iyong pairalin, lalo na sa panahon ngayon. Ngunit sadyang hindi matiim ng konsensya ni Niana na gawin ang bagay na yon. Bukod pa doon ay tandang-tanda pa rin hanggang ngayon ni Niana kung ano ang ipinangako niya sa kanyang mga magulang at lolo noong siya ay 17 taong gulang pa lamang. 5 taon na ang lumipas mula noon, pero hanggang ngayon ay tandang-tanda niya pa rin ang lahat. Hindi siya maaaring pumayag na may ibang lalaki ang makapasok sa buhay niya maliban na lamang sa lalaking nakatakda niyang maging kabiyak. Ang pangako niyang yon sa kanila ang kailangan niyang sundin. Hindi pwedeng ibaon niya lang yon sa limot. Kasalukuyang nakatayo si Niana sa balkonahe ng mansyon ng mga Tejano. Malalim ng gabi, ngunit hindi pa rin siya dinadalaw ng antok kung kaya naman ay nandito siya para magpahangin. Nagbabaka sakali na rin siya na idalawin ng hantok dahil maaga pa siya bukas. Kailan ba kita makikilala? Wala na sa sarili na tanong ni Niana habang nakatingala siya sa kalangitan na puno ng mga bituin. Naiinip na akong kakaantay sa'yo. Di ko na alam kung gaano ba kahabang panahon pang kailangan kong hintayin hanggang sa makita at makasama na kita. Dagdag niya pa. Kasabay noon ay ang malamig na ihip ng hangin na yumakap sa kanya. Pwede bang dalian mo na kung nasan ka man ngayon? Pwede bang magpakita ka na at magpakilala sa akin? Pilitin ko man na itanggi pero nananabik ako makasama ka. Nahihirapan na rin akong hintayin ka lalo na ngayon na may isang tao nang unti-unti nakakapasok sa puso at buhay ko. Hindi na alam ni Niana kung ilang beses niya na bang tinanong yon sa kalangitan. Umaasa na dadalhin ng hangin ng mga katanungan niyang yon sa taong nakatakda niyang mapangasawa. Ngunit sa tagal niya nang nagtatanong at humihiling, ay wala pa rin siyang nakukuhang sagot. Wala man lang sign na ibinibigay sa kanyang mundo kung kailan niya nga ba makakasama ang taong yon. Ang taong siyang nakatakda para sa kanya. Biglang napalingan si Niana nang may narinig siyang mga yapak papalapit. Nahapit ang kanyang paghinga na makita niyang binatang si Brent Tejano, ang bunsong anak ng mga Tejano, ang suplado, ngunit ubod ng gwapo niyang boss. 5 taon na siyang naninilbihan sa mga Tejano. 2 taon pa lang nakakalipas mula nang dumating itong si Brent sa mansyon. Sa Amerika daw kasi ito nakatira at doon din nag-aral. Magandang gabi po, sir. Magalang na pagbati ni Niana sa binata na seryosong nakatingin sa kanya. Nagpatuloy ito sa paglakad hanggang sa nasa kanyang harapan na ito. Why are you still here? Malalim ang boses ng binata. Mula nang dumating ito sa mansyon, ngayon lang siya nito kinausap. Hindi tuloy mawari ni Niana kung siya ba ay nananaginip lamang ngayon o tunay na siya ang kinakausap nito. Nagpapahangin lang po ako, sir. Hindi po kasi ako makatulog. Nauutal na rin si Niana. Sobrang bilis ang tibok ng kanyang puso at pakiramdam niya ay nanginginig na nga ang buong katawan niya ngayon. Mas lalo pang bumilis ang tibok ng puso niya nang umihip ang malamig na simoy ng hangin at dinala ng hangin ang mabango nitong amoy sa ilong niya. Iyon ang amoy na kailanman ay hindi maalis-alis sa isip niya.
Hindi ka inaantok? Wika ni Brent na siyang sinagot ni Niana ng mabagal na tango. Bakit? May bumabagabag ba sa'yo ngayon? Umiling si Niana. Wala po, sir. Mapanuri siya nitong hinagod ng tingin at mas nakakapanghina ang mga titig nito. Para bang tuluyan ang nawala ng lakas ang mga tuhod ni Niana at anumang sandali ay mapapaluhod siya sa harapan nito. Hindi kaya may tinatago kang kasama dito? Tanong pa nito. Ano pong ibig niyong sabihin, sir? Naguguluhang wika ni Niana. Lumapit ito sa railing at humawak ang isang kamay doon. Narinig kita kanina na tila ba may kinakausap kang tao. Wala po akong ibang kasama dito, sir, sabi ni Niana. Bumaling ulit sa kanya si Brent at ang mga mata nito ay para bang isa ring bituin sa madilim na kalangitan. Kung ganon ay kinakausap mo ang iyong sarili? Mabagal siyang tumango. Opo, sir. Nakasanayan ko na pong gawin yon. Weird. Ibinalik ni Brent ang tingin sa malayo. But I'm pretty sure I heard someone answer you earlier. Imbes na matuwa si Niana dahil sa nalaman na may sumagot pala sa mga tanong niya kanina, ay biglang bumangon ng kaba sa kanyang dibdib. Ang ibig niyo pong sabihin ay may multo na sumagot sa tanong ko kanina? Yes. Tiningnan ulit siya ni Brent. Seryoso ang mukha ng binata. At alam ni Niana na hindi ito nagsisinungaling ngayon. Maybe it was really a ghost who answered your questions? Mas lalo siyang natakot dahil sa sinabi nito. Makailang beses siyang napakurap at naghihintay ng sasabihin ni Brent na nagbibiro lamang ito ngunit nanatili itong seryoso. Walang ganong biro ang mga sinabi nito. Dahil doon, ay bigla siyang nagpaalam sa binata na babalik na siya sa kanyang silid. Iyon ang unang beses na nag-usap sila na Brent at yun din ang pinaka-memorable na gabi para kay Niana. Dahil hindi siya nakatulog buong magdamag dahil sa sinabi ni Brent na may sumagot ng araw sa kanya at marahil ay isa iyong munto. Tahimik na nilapag ni Niana ang ulam sa hapag habang ang pamilya Tejano naman ay sabay-sabay nang nag-almusal. Ramdam ni Niana ang pagsunod ng tingin ni Mrs. Florencia Tejano sa kanya na para bang may kung ano itong pilit na nais makita sa kanya. Kailan mo balak na magkaroon ng pamilya, Brent? Ang kuya mo ay malapit ng makadalawang anak pero ikaw hanggang ngayon ay tila ba hindi pa sinasaisip ang pagkakaroon ng sariling pamilya. Napatigil si Niana at napasulyap din kay Brent na tumigil din sa pagkain dahil sa katanungan na iyon ni Florencia. Hindi ko pa ho iniisip ang tungkol sa bagay na yan, Mom. Seryosong sumagot si Brent. Wala pa sa isip kong pagkakaroon ng pamilya. Sumulyap din kay Niana si Brent at agad na nagtagpo ang kanilang mga mata. Nabigla si Niana dahil doon kung kaya ay agad siyang nagbaba ng tingin at nagkunwari na abala sa kanyang ginagawa kahit pa ang totoo ang tenga niya ay nakafocus sa kanilang mga usapan. Kailangan mo nang isaisip ang tungkol sa bagay na yan. Ang iyong parte sa ating kumpanya ay malapit na naming ibigay sa iyo. Ngunit alam ko na alam mo na hindi namin basta-bastang ibibigay sa iyo ang mana mo hanggat wala ka pang napapangasawa o magiging tagapagmana. Wika naman ang ama nito ni Mr. Vermont Tejano. Kapag may plano na po ako magpakasal, sasabihin ko kaagad sa inyo. Ngunit sa ngayon ay wala pa. Nasa inyo pa rin pong pasya kung ibibigay ninyo sa akin ang aking mana o maghihintay na ako ay makapag-asawa. Pinalang boses ni Brent. Hindi na namin kailangan na maghintay na matagal para sa bagay na yan, Brent. Wika naman ni Mr. Vermont Tejano. Nakapagpasya na kami ng iyong ina at napag-usapan namin na ituloy na ang napagkasunduan mong kasal. Ilang segundo na hindi sumagot si Brent. Kung yan ang gusto ninyo, wala naman akong ibang magagawa. Kung yan ang makakapagpapapasaya sa inyo. Malamig ang boses ng binata at halatang hindi rin masaya sa pasya ng magulang. Hindi na nakinig pa si Niana sa usapan ng pamilya. Matapos niyang maayos ang hapag ay lumayo na siya sa mga ito. Lumapit si Niana sa kumpol ng ilan pang mga kasambahay na nakikinig din pala sa usapan ng pamilya. Ikakasal na pala si Sir Brent? Bulong ni Chantal. Oo nga, nagbuntong hininga naman ng isa.
Sayang naman at ikakasal na siya, pero sa tingin niyo, kanino kaya siya ipagkakasundo ng kasalan, no? Nagbulungan at hulaan na lang sila kung sino sa tingin niya mapapangasawa ni Brent. Samantalang nanatili namang tahimik si Niana. Ang mga mata niya ay kay Brent at nakaramdam siya ng awa para dito dahil halata sa mukha nito na hindi ito masaya sa pasya ng magulang na ikasal ito. Ganun din ang nararamdaman noon ni Niana, ngunit wala rin siyang ibang magawa dahil nakapagpasya na ang lolo at magulang niya para sa kanya at ang tanging magagawa niya na lang ay ang sumunod sa gusto nila. Alam niya na ganun din ang nararamdaman ngayon ni Brent. Nahihirapan din ito ngunit walang iba na mapagpipilian at hindi niya rin maintindihan ang kirot na biglang gumuhit sa kanyang dibdib. Dahil sa mga narinig niya, hindi mawari ni Niana kung bakit tila nalulungkot at nasasaktan siya sa nalaman na ikakasal na rin si Brent. Marahil ay dahil pilitin man ni Niana na itanggi ang totoo, pilitin niya man ang kanyang sarili na paniwalaan ang sarili sa kasinungalingan na ang lalaki lamang na nakatakda niyang mapangasawa ang tanging hahayaan niya na makapasok sa puso at buhay niya, ay taksil din siya sa sarili niyang sumpa. Dahil sa bawat pagsulyap niya kay Brent mula sa malayo, sa bawat paghiling niya na kahit sa maikling sandali ay sumulyap din ito sa kanya, ay unti-unti na rin itong binubuksan ng puso niyang nakakandado at tanging ang taong nakatakda niya ng mapangasawa lang ang may hawak sa susi. Tila ba winasak nito ang pader na binuo niya sa kanyang puso at iyon marahil ang dahilan kung bakit siya nasasaktan ngayon. Ngunit ang mga naririnig niya ngayon ang tila sumampal kay Niana ng sobrang lakas na dahilan para magising siya sa katotohanan. Katotohanan na hindi niya maaaring hayaan na tuluyan makapasok si Brent sa puso niya. At katotohanan na kahit kailan ay hindi siya nito titingnan ng tulad ng kung paano niya ito tingnan. Ikaw, Niana, sa tingin mo, sino kayo mapapangasawa ni Brent? Tanong ng mga ito sa kanya at noon lamang naputol ang daloy ng isip niya. Tiningnan niya sila at umiling siya. Hindi ko alam. Ang mabuti pa ay wag na lang natin pag-usapan ng tungkol dyan. Baka marinig pa nila ang pinag-uusapan natin. Bumalik na lang tayo sa mga trabaho natin. Hindi na nga sila nakinig sa kanya at patuloy pa rin sila sa paghulaan kung sino kaya ang maswerte na babae ang magiging asawa ni Brent. Si Niana na lang ang dumistansya sa kanila. Ayaw niya makisali sa usapan na yon. Niana, natatandaan mo bang sinabi namin sa'yo nung bata ka pa? Na kapag pinagkasundo ka namin ng kasal? Nagulat at nagtaka si Niana dahil sa araw ng day off niya ay umuwi siya sa kanilang bahay at ang mga katagang yon ang seryoso na tinanong sa kanya ng lolo niyang si Anastasio. Opo, lolo, sagot naman ni Niana. Natatandaan ko pa po ang tungkol doon. Naudlot ang nakatakda ninyong pagkikita ng ikay tumuntong sa tamang edad. Dahil yun ang gusto ng iyong mapapangasawa. Pero ngayon sa tingin naming lahat ay sapat na ang mahabang panahon na paghihintay. Batid din namin na handa ka na para dito. Dahil ilang taon na rin mula nang sabihin namin sa iyo ang tungkol dito. Pwede niyo po ba akong diretsahin na lang, Polo? Ano po bang ibig niyong sabihin? Tanong ni Niana. Sa susunod na linggo ay nakatakda ka ng ikasal sa kanya. Handa ng lahat para sa araw na yon. Po? Halos malaglag ang panga ni Niana dahil sa sinabi nito. Ano pong ibig niyong sabihin? Sa susunod na linggo na po agad ang magiging kasal namin? Oo. Tumango ang lolo Anastasia niya. At hindi na maaaring magbago ang isip mo. Pero bakit naman po masyadong biglaan? Dahil yun ang gustong mangyari na mapapangasawa mo. Maging kami na bigla ngunit wala na rin ibang magagawa dahil nakahanda na ang lahat. Tiningnan ni Niana ang magulang niya na nalulungkot para sa kanya, ngunit walang ibang magawa. Samantalang hindi naman maipaliwanag ni Niana kung ano ang nararamdaman niya ngayon dahil sa nalaman. Sa susunod na linggo ay ikakasal na siya. Makikilala niya na ang lalaki na nakatakda niya makasama habang buhay. Oo nga't matagal niya na rin na hinihintay mangyari ito. Ngunit hindi niya inaasahan na bibiglain siya ng ganito. Sa susunod na linggo na rin ang kasal ni Brent. Pareho na sila na hindi magiging malaya at mas lalo lamang nasaktan si Niana sa katotohanan
na tuluyan na mawawalan siya ng kalayaan na gustuhin pa si Brent Tejano. Pasensya ka na kung kailangan na mangyaring lahat ng to, Niana. Pasensya na kung wala kami magawa ng iyong ama para pigilan ng pasya ng lolo mo. Nalulungkot na sabi ng kanyang ina at niyakap siya ng mahigpit na makita siyang umiiyak. Ayaw man namin na mangyari ito ay wala rin kaming ibang magagawa ng iyong ama. Yumakap din sa kanya ang kanyang ama. Sinubukan kong kausapin ang papa. Ilang beses akong sumubok na kausapin siya ngunit wala na akong ibang nagawa para baguhin pang pasya niya. Patawarin mo ako anak kung wala man lang akong nagawa sa pasya na ito ni papa. Alam ko na hindi ka pa handa para sa ganito. Naiintindihan ko po, mama, papa. Sad naman ni Niana sa nalulungkot, ngunit pilit na pinapatatag na boses. Hindi po ako galit, kaya hindi niyo po kailangan na humingi ng tawad sa akin. Tulad nga po ng sinabi sa akin, matagal niya nang ipinaalam sa akin ang tungkol dito kaya matagal ko na rin po na hinanda ang aking sarili para sa araw na to. Mahirap lang ang kanilang pamilya kaya nga sa edad na 17 ay namasukan na siya bilang kasambahay ng pamilya Tejano. Ganun pa man, ang sabi-sabi sa kanilang lugar ay dati raw na mayaman ang lolo Anastasio niya. Marami raw itong mga ari-arian at may malaking asyenda kung kaya maituturing ito na pinakamayaman na tao sa kanilang lugar noong kapanahunan nito. Ngunit isang araw ay bigla na lamang daw bumagsak si Lolo Anastasio. Sa isang iglap ay nawala ang yaman nito. At ang dating pinakamayaman na tao sa Pueblo Rico ay nabaon sa utang at naging isang mahirap. Kung ano ang dahilan ng biglang pagbagsak ng lolo niya at pagkaubos ng yaman nito ay walang alam si Niana. Wala rin kasi itong kahit anong sinabi sa kanya at maging ang magulang niya ay walang nabanggit. Kahit nga ang tungkol sa pagiging mayaman ng lolo niya noon ay wala rin silang nabanggit sa kanya. At ang isa sa nakakitang dahilan nila Niana para sa kasunduan na kasal na ito ay para maging kabayaran sa utang ng lolo niya. Hindi naman nila sabihin sa kanya ay alam niya. Ramdam niya na yun nga ang dahilan kaya nga buo rin ang pasya noon ni Niana na pumayag sa kasunduan na ito dahil sa gusto niya rin na matulungan ang lolo niya. Mahalaga sa kanya ang lolo niya at lahat ay gagawin niya para dito. Ano? Totoo bang ikakasal ka na rin, Niana? Gulat na wika ng lola nang sabihin niya sa dalawang tungkol sa nalalapit niyang kasal. Nagbibiro ka lang, hindi ba? Hindi ako naniniwala na ikakasal ka na nga. Nagsasabi ako ng totoo. Sa susunod na linggo ang nakatakda ako ng kasal. Pero bakit? Sagot naman ni Mariana. Bakit parang sobrang biglaan naman ang pagpapakasal mo? Yun ang gusto ng magulang at ng lolo ko Tugon ni Niana. Kung gano'n ay, posible na maging sabay ang kasal mo sa araw ng kasal ni Sir Brent? Tanong ni Lila. Oo, posible nga yun. Pero ipagdasal na lang natin na hindi maging sabay para pare-pareho kayo maka-attend sa mga magiging kasal namin. Sabi naman ni Niana. Gusto ko na naroon din kayo sa araw ng kasal ko. Oo naman, pupunta talaga kami sa araw ng kasal mo. Hindi kami pwedeng mawala sa araw na yun, ano? Saad ng dalawa. Kapag kuwan ay niyakap siya na mahigpit. Congratulations, Niana. Kahit nabiglaan man to, ay masaya pa rin kami para sa'yo. Ngumiti at nagpasalamat naman si Niana sa mga kaibigan. Samantala, nang malaman ng iba na mga katrabaho nila ang tungkol sa nalalapit niyang kasal, ay nagkagulo silang lahat. Kapwa hindi sila makapaniwala na siya ay ikakasal na nga. Ano nangyayari dito? Bakit kayo nagkakagulo dito? Boses iyon ni Mrs. Tejano. Ma'am, nagulat lang po kami sa aming nalaman na ikakasal na rin po si Niana. Sagot ni Manang Susana. Ito ang pinakamatanda sa mga kasambahay. Ikakasal ka na pala, Niana. Wika ni Mrs. Tejano habang seryosong nakatingin sa kanya. Mabagal siyang tumango. Opo, ma'am. Nasa tabi ni Mrs. Florencia Tejano ang anak na si Brent na walang emosyon ang mukha. Nagtagpo pang mga mata nila at si Niana nang unang umiwas. Hindi rin maunawaan ni Niana ang sarili kung bakit para bang hindi niya magawa na tumingin sa mga mata ni Brent. Gumuhit ang sakit sa kanyang dibdib. Niana,
pinatawag ka raw ni Ma'am Tejano sa loob ng opisina niya. Nagulat si Niana sa sinabing yon ni Mariana. Ha? Bakit daw? Hindi ko rin alam eh, wala naman kaming ginawang masama, di ba? Tumango si Niana. Oo, sa tingin ko wala naman ako nagawa. Pumunta ka na lang sa opisina niya, kanina pa siya naghihintay sa'yo. Bagaman nagtataka siya kung anong dahilan at bigla siyang pinatawag, ay sumunod pa rin si Niana. Iniwan niya kung ano mang kanyang ginagawa para magtungo sa opisina ni Mrs. Tejano na nasa ikalawang palapag ng mansyon. Kabado siya at hindi maitatanggi yon, lalo na nung nasa tapat na siya ng pinto ng opisina. Humugot muna siya ng malalim na paghinga bago kumatok sa pinto ng 3 beses. Dahan-dahan na pinihit ni Niana pabukas ang pinto at una niyang pinasok ang ulo niya para sumilip doon at agad na nagtagpo ang mga mata nila ni Mrs. Tejano. Come in, utos nito. Tumango si Niana at tuluyan ang pumasok sa loob. Tinulak niya pasara ang pinto at nag-alangan na siya na naglakad palapit. Bakit niyo po ako pinatawag, ma'am? May agam-agam sa boses niya. Hindi po ba ako magandang nagawa? Ngumiti ito. Wala naman. Nais lang kita na i-congratulate sa nalalapat mong pagkapakasal. Natigilan si Niana sa sinabi nito dahil hindi niya inaasahan yon. Hindi makapaniwala si Niana sa sinabi nito at bakas na bakas pa ang gulat sa kanyang mukha habang nakatingin sa mukha niyan si Mrs. Tejano na pangiti-ngiti rin at pailing-iling sa kanya. I mean it, dagdag pa ni Mrs. Tejano. Masaya ako para sa'yo. Bata ka pa lang ay naninilbihan ka na sa amin. Mabilis ang paglipas ng panahon at hindi ko na malaya na nasa tamang edad ka na pala para ikasal. Hindi pa rin siya nakakagalaw dahil sa gulat. Congratulations sa nalalapit mong kasal, Niana. Hindi naman inaasahan ni Niana na ipapatawag siya ni Mrs. Florencia Tejano para lang sabihin sa kanya ang mga yon. Ang akala niya kanina ay may kung ano na siyang nagawa na hindi nito nagustuhan, kaya siya nito pinatawag sa opisina nito. Maraming salamat po, ma'am. Bagaman gulat at nagtataka ay nagawa pa rin ni Niana na makapagsalita ng tuwid. Ngunit sa kanya si Mrs. Tejano, iyon ang unang beses na nakita niya itong ngumiti sa kanya ng ganoong kalambing. Walang anuman, hiling ko na maging masaya ka sa araw na nakatakda mong kasal. Takang-taka rin si Niana kahit pa hanggang sa makalabas siya ng opisina nito. Talagang yun lang ang sadya nito kung bakit siya kinausap. Nais lang nito na i-congratulate siya para sa nalalapit niyang kasal. Hindi makapaniwala si Niana. Habang naglalakad siya ay para bang wala siya sa sarili. Kung ano-ano pa ang iniisip niya. Hindi kaya may espiritu ng sumanib kay Mrs. Tejano para bigla itong bumait sa kanya gayong dati naman ay kulang na lang lamunin siya nito pag tumitingin sa kanya. Niana! Nagulat si Niana nang marinig niyang boses ni Brent na tinawag siya. Gulat niya itong tiningnan at napatigil din siya sa paglalakad. Lumapit sa kanya si Brent at madilim ang ekspresyon ng mukha nito. Nanlaki ang mga mata ni Niana nang biglang hawakan nito ang kamay niya. Mag-usap tayo. Walang nagawa si Niana kundi ang magpatiano dito. Dinala siya ni Brent sa sulok ng bahay kung saan silang dalawa lang ang tao at saka lamang nito binitawan ang kamay niya. Nag-aalangan na nakatingin siya sa mga mata nito. Anong sinabi sa'yo ni Mom? Tanong nito at hindi pa rin nawawalang madilim na ekspresyon sa mga mata nito. Po? Hindi ba pinatawag ka niya sa opisina niya kanina? Sabihin mo sa akin kung anong sinabi niya sa'yo. At kung bakit kanya pinatawag. Wala naman po siyang sinabi sa akin, sir. Sabi ni Niana. Binati niya lang po ako para sa nalalapit kong kasal. Seryosong tininan siya sa mga mata. That's all? Nito na tinunguan naman ni Niana. Mabilis na lumipas ang araw at habang ang mga tao sa Tejano Mansion ay abala sa paghahanda para sa nalalapit na kasal ni Brent, abala na rin si Niana para sa kasal niya. Hindi na siya tumulong sa mga Tejano na maghanda dahil kailangan niya rin na asikasuhin ang sa kanya
At nauunawaan naman siya ng mga Tejano. Aligaga ang mga tao sa bahay nila para sa paghahanda. Samantalang hindi naman alam ni Niana kung ano ang nadarama niya. Oo, at excited din siya para sa kasal niya. At kahit papaano ay masaya rin siya, ngunit may kung ano siyang nararamdaman. Nasasaktan siya. Gusto niyang makita ang Sir Brent niya bago pa man sila parehong ikasal. May dumating na package sa bahay nila ni Yana bago ang araw ng kasal niya. Isa iyong malaking box na ang laman ay wedding gown niya. Sobrang ganda ng wedding gown. Puting-puti at alam ni Yana na hindi rin biro ang halaga noon. Ayon sa magulang niya ay galing daw yon sa kanyang mapapangasawa. At yon ang gusto nitong isuot niya. Ngunit hindi na siya nag-abala na tingnan pa iyon ng mas mabuti dahil sa sobrang naging abala na siya. Dumating din kasi mga kamag-anak nila na galing sa malayo para masaksihan ang kasal niya. Kinabukasan na ang kasal niya at mas natitigan niya na ng mabuti ang gown. Higit na mas gumaganda ang gown nung suot niya na. Napakaganda mo, anak. Para kang isang diwata. Papuri ng kanyang ina habang tinitingnan siya sa salamin. Malayong-malayo ang mukha ni Niana sa kanyang ina dahil ang tunay niyang kamukha ay ang kanyang tunay na ina, ngunit laging hinahangaan ng mama niya ang kanyang ganda. Wala itong kahit anong pait na nararamdaman dahil sa kamukha niyang unang minahal ng kanyang ama. Sobrang swerte na mapapangasawa mo sa'yo, anak. Nginitian ni Niana ang ina. Salamat po, ma. Pumasok din sa loob ng silid ang mga kaibigan niya at lahat ay napahanga sa kanyang ganda. Sobrang swerte naman na magiging asawa mo sa'yo, Niana. Para siyang nakapangasawa ng Diyosa ng kagandahan. Wika ng isa sa mga auntie niya. Dinaig pa na magiging asawa mong nanalo sa loto na ikaw ang magiging asawa niya. Malapit na magsimula ang kasal at hindi na mapakali si Niana habang nasa tapat na sila ng malaking pinto ng simbahan. Alam ni Niana na mayaman ang kanyang mapapangasawa, ngunit hindi niya lubos akalain na ganito ito kayaman. Sobrang ganda ng disenyo ng simbahan kahit pa nga sa labas pa lang. Tila nasa fairy tale siya. Napakaraming tanong sa isip ni Niana, ngunit hindi iyon nabigyan ng kasagutan na magsimula na ang kasal. Bumukas ang malaking pinto ng simbahan, kasabay ng pagtugtog ng kanta na Promise You. Sobrang ganda ng loob ng simbahan. Sa isang pinakamalaking simbahan sila kinasal at kamangha-mangha ang design sa loob. Ngunit kung may isang bagay man ang higit na mas nakapagpabigla sa kanya, ay ang makita ang lalaki na naghihintay sa kanya sa tapat ng altar. Sir Brent? Ang naisatinig ni Niana. Oo. Wika ng kanyang ama habang nakakapit siya sa braso nito. Siya ang iyong mapapangasawa. Ang boss mo. Ang anak ng mga Tejano. Mas lalo pang dumami ang katanungan sa isip ni Niana. Para bang wala na siya sa kanyang sarili habang naglalakad sila sa gitna. Ang mga mata niya ay nakay Brent lang. Hindi niya pansin ang bulungan ng mga tao sa loob at kahit ang kantay hindi niya na halos marinig. Nang nasa harap na siya ng groom, sa mga guests ay mas lalo silang napagtuunan ng pansin ang physical na anyo ng binata. Maganda ang amethyst ng mga mata, matangos ang ilong, mapulang mga labi pero perpekto ang tabas ng panga. Maiksi ang tabas ng itim na buhok at maayos ang pagkakastyle. At sobrang gwapo nito sa suot na itim na suit. Alagaan mo ng mabuti ang anak namin, Brent. Pakiusap ng kanyang ama bago nito ibigay ang kamay niya sa binata. Tumango si Brent. Don't worry. I'll take care of her. Hindi naman makikitaan ang emosyon ng mga mata ni Brent habang sinasabi yon. Nang sandaling ibigay na ng kanyang amang kamay niya kay Brent, ay mas lalo lang na hindi nakahinga si Niana. Gulat na gulat at takang-taka pa rin siya habang nakatingin siya sa binata. Buong seremonya ay para bang wala si Niana sa kanyang sarili at sumusunod lang siya sa sinasabi ng pare. Sa sandaling kailangan na nilang magpalitan ng vows, ay wala rin sa loob niya na binigkas niya ang mga pinakabisado sa kanya. Sa Kiss the Bride, at ang pisngi niyang hinalikan ni Brent ay para bang tuluyan ng umalis ang kaluluwa ni Niana sa kanyang katawan
Nang sandaling dumampi ang malambot at mapulang labi ni Brent sa kanyang pisngi. "Batid kong nagulat ka," sabi ni Brent sa kanya. Andito sila ngayon sa balcony ng hotel kung saan sila dumiretso pagkatapos ng kasal nilang dalawa. "Pasensya na kung hindi ko agad pinaalam sa iyo ang tungkol sa magiging kasal natin." Hinarap ni Niana ang asawa. Ang ibig mo sabihin ay matagal mo nang alam na tayong ikakasal?" "Oo." Tumingin si Brent sa mga mata niya. "Una pa lang, alam ko nang magiging asawa kita." Bakit hindi mo sinabi sa akin agad?" "I didn't want you to know," sagot nito. "Dahil sino ba naman ang may gusto na magtrabaho sa bahay ng fiancé mo, right?" Awkward ang unang gabi nila mag-asawa. Hindi siya kinakausap ni Brent at lumipat pa ito sa kabilang kwarto para raw mas makatulog siya ng maayos dahil batid nito na hindi siya komportable na kasama ito sa iisang silid. "Niana, hindi mo mula sinabi sa amin na ikaw palang mapapangasawa ni Sir Brent?" sabi sa kanya ni Lila. "Alam mo ba na halos hindi na bumalik ang mga kaluluwa namin sa katawan namin nung makita namin na si Sir Brent palang naghihintay sa'yo sa tapat ng altar? Akala nga namin ay mali kami ng simbahan na pinuntahan eh." "Oo nga, Niana. Gulat na gulat talaga kaming lahat na ikaw palang bride ni Sir Brent. Ni isa ay walang nakahula sa amin na ikaw magiging asawa niya. Grabe, sobrang unexpected ng pangyayari. Dinaig pang plot twist ng binabasa ko na nobela," sabi naman ni Mariana. "Pasensya na kung hindi ko nasabi sa inyo pero kahit ako nga ay hindi ko rin alam na siya palang mapapangasawa ko." Wika ni Niana na nagpataka sa dalawa. Sinabi ni Niana ang lahat sa dalawa ngunit imbes na magulat sila ay kinilig pa sila para sa kanya. Dahil para raw pang romance novel ang kwento nila kung saan ang isang mayaman at gwapong lalaki ay pinagkasundo ng kasal sa isang mahirap na dalaga. "Tumigil nga kayo, hindi ganun yun ano?" Tumatawa na sabi ni Niana habang patuloy siyang inaasar ng dalawa. "Alam nyo, magtrabaho na lang tayo. Ang dami pa natin kailangang linisin, no?" Nakabalik na sila sa mansyon ng mga tihano. Kahit pa noong isang araw lang ang kasal ni Niana at Brent, marami pa kasing trabaho na kailangang tapusin si Brent sa kumpanya at si Niana naman ay may kailangan na rin bumalik sa pagtatrabaho dahil hindi na pwede na magtagal siyang hindi kikilos. Nakakaawa naman kasi ang mga katrabaho niya kung hindi pa siya papasok. "Ha? Bakit kailangan mo pong magtrabaho dito sa bahay kung isa ka na rin sa mga boss namin?" Takang tanong ni Lila. Kinunutan siya ng noo. "Anong amo? Kasambahay pa rin ako dito, no?" "Hindi ka na kasambahay ni Yana. Asawa ka na ni Sir Brent Tihano." Mahina siya natawa sa dalawa na sobrang OA. "Kasambahay pa rin ako. Kinasalan kami ni Sir Brent." "Sir Brent?" Sobrang OA talaga nitong dalawang to. "Ano Sir Brent? Asawa mo na yun, uy!" Napailing na lang si Niana sa dalawa. At hindi na sila pinagtuunan ng pansin. Binalik niya na ang kanyang atensyon sa paglilinis at pagkatapos niya doon, ay lilinisan niya pa ang pool dahil baka mag-swimming doon mamayang gabi si Brent. "Where's my wife?" Nagpupuna si Niana ng dahon ng mga mamahalin na halaman na nasa loob ng mansyon nang marinig niya ang boses ng kanyang asawa. Napatigil siya sa kanyang ginagawa at hinintay hanggang sa makapasok kung nasaan siya. Nang makita ni Brent ang hawak niya, nagkunot ang noo nito. "Anong ginagawa mo?" "Naglilinis po, sir." Sagot naman ni Niana na bahagyang nautal. "At bakit ka naglilinis?" "Dahil madumi po." Huminga ng malalim si Brent. "Ang ibig kong sabihin, bakit naglilinis ka pa? It's no longer your job." "Po?" Napahinga ng malalim si Brent bago lumapit sa kanya. "Come with me." At ang mga mata ni Niana ay bahagyang nanlaki nang biglang hawakan nito ang kamay niya. "Saan po tayo pupunta, sir?" Nauutal na tanong ni Niana sa asawa habang paakyat sila ng hagdan. "To my room." Po? Nabigla siya sa tanong nito. "Why?" Tiningnan siya nito. "May problema ba roon?"
Napalunok ng mariin si Niana. Ano pong gagawin natin doon, sir? Ano sa tingin mo? Muli namang napalunok ng mariin si Niana. Po? Sa reaksyon niyang yon ay gumuhit ang ngiti sa labi ni Brent. Na makapasok na sila sa loob ng kwarto ni Brent ay mas lalo nalang bumilis ang tibok ng puso ni Niana. Hindi niya alam kung ano ang gagawin nila dito ngayon. Calm down, Niana. Sabi ni Brent na napansin ang sobrang tense niya. Wala pa akong gagawin sa'yo. Naramdaman ni Niana ang pagginit ng pisngi niya dahil sa sinabi nito. Pero bakit po tayo nandito? May ipapalinis po ba kayo sa akin, sir? No. Ipapakita ko lang sa iyo ang magiging kwarto natin habang hindi pa natatapos ang bagong bahay na lilipatan natin. Natin? Yes. Lilipat tayo ng bahay once na matapos ng pag-aayos sa pinapagawa kong bahay. For now, dito na muna tayo sa kwarto na ito. But if you're not comfortable here, pwede naman na sa penthouse ko tayo tumuloy. Nakita mo naman na yung penthouse ko noon, diba? Ang sabi ni Mom ay pumunta ka raw doon noon para maglinis. So which do you prefer, to stay here or in the penthouse? Mas pinili na lang ni Niana na manatili sila sa mansyon ng mga Tejano dahil mas sanay na siya dito. Nandito rin ang mga kaibigan niya kaya hindi na siya mahihirapan sa pag-a-adjust. Hindi tulad doon sa penthouse ni Brent na sobrang lungkot ng itsura. Sa lapag na lang po ako matutulog, sir. Nauutal na sabi ni Niana sa asawa. Nakakalabas lang mula sa banyo at katatapos lang na mag-shower. Tapos na rin siya mag-shower. Sa maid's quarter siya naligo kanina. Why? Tanong ni Brent at naglakad palapit sa kanya. Ayaw mo bang makatabi ako sa kama? Hindi naman po sa ganun, sir. Agad natanggi naman ni Niana at napula ang pisngi niya nang mapagtanto na sobrang defensive pala ng boses niya. Then, if it's not like that, sleep with me. Malaki naman ang kama at hindi rin ako malikot matulog. So wala ka magiging problema sa akin. Wika ni Brent bago siya muling tinalikuran at humakbang na palayo, ngunit bago nagpatuloy ay nilingon siya nito at muling nagtanong. Wala namang problema doon, hindi ba? Kagat-kagat ang ibabang labi na marahan na tumango si Niana sa asawa na bahagya lang na tumaas ang sulok ng labi. Sobrang bilis ang tibok ng puso ni Niana habang magkatabi silang nakahiga sa isang kama. Halos hindi na siya makahinga at halos ayaw niya na rin na gumalaw sa takot na baka'y hindi siya magawang tama at bigla na lang siyang itulak ni Brent paalis sa kama. Breathe, Niana. Ang malalim na boses ni Brent. Hindi pa kita kakainin, so don't be tense. Ngunit paano niya magagawa yon kung mas lalong lumalapit sa kanya si Brent at ang isang braso nito ay pumumulupot na sa bewang niya? Paano siya kakalma kung inaamoy nito ngayon ang buhok niya? You smell weird, komento ni Brent. Nag-init ang pisngi ni Niana dahil sa hiya. Mabaho ba ako? No? You smell sweet. It's weird. It's the sweetest smell I've ever smelled. I like it. Hanggang sa nakatulog na si Brent ay nakayakap ito sa kanya, habang si Niana naman ay nanatiling dilat at hindi makapaniwala sa mga narinig na sinabi ni Brent. Gusto raw nito ang amoy niya? Cook for me, Niana. Pasok pa lang ni Brent sa loob ng kusina at yun ang sinabi nito. Mukhang papasok na ito sa trabaho dahil bihis na ito. Bumilis ang tintig ng puso niya habang nakatingin siya dito. Sobrang gwapo nito sa suot nito na puting polo at nakakuskos ang manggas hanggang sa siko. Magpahanggang ngayon ay hindi pa rin talaga lubos na akalain ni Niana na asawa niya na ito ngayon. Para bang panaginip lang ang lahat. Tumaas ang isang kilay ni Brent sa kanya nang mapansin ang pagtitig niya. What? Agad na nag-init ang pisngi ni Niana dahil sa hiya at agad niya rin na iniwas ang tingin niya. Oh, wala po, sir. Ano pong gusto niyo na ihanda ko sa inyo? Kahit ano? Sagot nito at naglakad palapit sa dining. I'm not picky.
Gustong-gusto ni Brent ang amoy niya kaya naman sa pagtulog nila ay lagi itong nakayakap sa kanya at kailangan muna nitong maamoy ang kinaadikan na amoy sa kanya bago makatulog ng mahimbing at sa 2 linggo na lumipas ay unti-unti na rin siyang nasasanay. Gustong-gusto rin ni Brent na siyang naghahanda sa breakfast nito kaya naman maaga pa lang ay abala na si Niana sa paghahanda dahil maaga rin kailangan na pumasok ni Brent sa opisina. "Sir, masyado pong mainit. Gusto niyo po ba ng tubig?" Tanong ni Niana sa asawa na abala sa pagbubuhat ng ilan sa mga gamit niya mula sa sasakyan nito. Ngayon kasi ay nakatakdang araw ng paglipat nila sa kanilang bahay. Isang malaking mansyon ang pinagawa ni Brent para sa kanila. "I'm fine," sagot ni Brent na hindi naman alintanang mataas na sikat ng araw at sobrang init ng panahon. Kumuha na lang si Niana ng pamunas at lumapit sa asawa para sana punasan ang pawis nito ngunit natigilan siya dahil kahit kaunting pawis ay wala man lang siyang nakita dito. Napakunot ang noon ni Niana dahil sa pagtataka. Siya nga na nasa loob ng mansyon ay naiinitan at pinagpapawisan. Pero si Brent na bilad sa araw at kanina pa kapabalik-balik ay wala man lang kahit konting pawis. "Bakit? May problema ba?" Kinunutan siya ng noon ni Brent. "Hindi ka pinagpapawisan?" Bumaba ang tingin ni Brent sa sariling katawan. "I rarely sweat, but it's really hot in here. Kaya pumasok na tayo sa loob." Naunang maglakad si Brent sa kanya at nakatingin lamang siya sa asawa. Wala man lamang kahit anong guhit ng pawis na nakikita si Niana sa suot na damit ni Brent. Taliwas din sa sinabi ni Brent kanina na naiinitan nito ay para bang wala man lang itong nararamdaman na init. Hindi halata sa kilos nito. "Brent, may sugat ka." Nag-aalala na sabi ni Niana sa asawa nang makita niyang dumudugo ang paa nito. Bumaba naman ang tingin doon ni Brent at na lang, na para bang hindi nito iyon napansin. Agad na nilapitan ni Niana ang asawa. Hinawakan niya ang kamay nito papunta sa sala at pinaupo niya ito sa sofa. "Kukunin ko lang ang first aid kit. Nakita ko yun doon kanina sa cabinet sa kusina." Tumango si Brent at habang ang tingin ay nananatili sa dumudugo nitong paa. Nagmadali naman si Niana na kunin ang first aid kit at pagbalik niya ay agad niyang nilapatan ng paunang lunas ang sugat na ito na medyo malalim pala kaya maraming dugo. "Ano po bang nangyari dito, sir? Bakit ang lalim ng sugat?" Tanong ni Niana na nag-aalala. "I don't know." Sa sinagot na yun ni Brent ay napaangat siya ng ulo sa mukha nito at bahagya na napakunot ang noo. Wala man lang kahit anong reaksyon si Brent kahit binuhusan niya ng antiseptic ang sugat nito. Kahit kaunting pagkislot ng paa ay wala. Paano hindi niyo po alam? Hindi niyo po ba alam kung saan niyo nakuha ang sugat niyan na to?" Umiling si Brent. "No?" Hindi naman maintindihan ni Niana kung bakit tila ba walang pakialam si Brent. Kahit kaunting sakit sa tuwing nakakabangga ito dahil sa minsan ay hindi nito nakita ang dinadaanan ay para bang baliwala lang dito. Kahit na may malalim itong sugat sa paa ay para bang baliwala lang din yan sa kanya. Nakakapagtaka dahil kahit nasabihin na may high pain tolerance ito, kahit papaano dapat ay may reaksyon pa rin ito sa tuwing nasasaktan. Ngunit si Brent ay para bang wala lang. "Magandang hapon po. Tay, ano pong flavors ang tinda ninyo?" Magalang na tanong ni Niana sa nagtitinda ng sorbetes. "Magandang hapon din sa'yo, anak." Bati nito. Bago binuksan ng ice cream container at itinuro ang flavors. "Mangga, strawberry, cheese, ube at durian, anak." Tiningnan ni Brent ang mga flavor at lihim na napangiti naman si Niana. Ang cute ng reaksyon ni Brent. Halatang halata na hindi pa ito nakakatikim ng ganitong klaseng ice cream. Palibhasa, laking magnum. "Brent!" Tawag niya ang asawa. Tumingin naman kaagad ito sa kanya. "Anong flavor ang gusto mo?" "Gusto kong tikman ang lahat." Nahihiya ang sagot nito. "Pwede naman yun, iho," sabi ng matanda. "Kung ganun ay lahat po ng flavors para sa kanya, tapos sa akin naman po ay yung strawberry lang."
sabi ni Niana. Tumango naman na nagtitinda at kumuha na ng cup. Saang bansa kayo galing ng asawa mo, iha? Tanong na nagtitinda habang nag-i-scoop ng ice cream. Pareho po kaming taga dito lang, tay. Wika naman ni Niana. Abay, napakaganda mo, iha. Hindi ko inakala na Pinay ka pala. May lahi ka bang banyaga? Russian po ang aking ina. Ganon ka rin ba, iho? Mix naman po ako. Ang aking ina ay half Chinese, half Russian. At ang aking ama naman ay half Turkish, half Spanish, with Filipino blood. Paliwanag ni Brent kaya maging si Niana ay namangha. Kaya naman pala hindi nakakapagtaka at mukha kayo mga modelo. Unang kita ko pa lang sa inyo kanina ay inakala ko na ng mga artista kayong dalawa. Puri pa ng matanda. Nahiya naman si Niana habang si Brent naman ay nagpasalamat. O, eto ng sorbetes ninyo, nak, sabi ng Ginoo at ibinigay na sa kanila ang sorbetes. Tinikman niya kaagad iyon na matanggap. Wow, it's delicious, komento ni Brent na parang isang bata. Ang mata niya ay kumikislap-kislap pa. Nako, tamang-tama ka dyan, anak. Masaya ako at nagustuhan mo ang sorbetes ko. Masayang wika naman ng Ginoo. Lumapit sila sa isang bench at masaya na kinain ng ice cream. Natatawa pa si Niana sa reaksyon ni Brent. Halatang nag-e-enjoy ito sa ice cream nito. Ito ba ang unang beses na makatikim ka ng ganitong ice cream? Hindi mapigilan na tabing ni Niana sa asawa. Binalingan siya nito. Oo. Hindi ko alam na mas masarap pa pala to kaysa sa inaasahan ko. Paborito ko to. Bata pa lang ako, ito nang madalas sabihin sa akin ni Papa. Pagkukwento ni Niana. Mula noong tumira sila sa iisang bahay, ay naging mas malapit silang dalawa kaya nakakapagkwento na rin si Niana sa kanyang asawa tungkol sa buhay niya noon. It's good that your father is allowing you to eat whatever you want, wika ni Brent. Bakit? Hindi ka ba pwedeng kumain ng kung ano noon? Tanong ni Niana. Umiling si Brent. No, hindi ko makakain kung anong gusto ko nun. Dahil wala naman akong kahit anong nalalasahan. Iyan din sana ang gustong idagdag pa ni Brent. Ngunit hindi niya tinuloy at sinabi na lang sa isip niya. Ngayon na andito na ako, makakakain mo ng lahat ng gusto mo dahil ipagluluto kita palagi. Pangako ni Niana sa asawa na napangiti. Hindi naman mapigilan ni Niana ang mga ngiting sumusubil sa kanyang labi habang pinagmamasdan si Brent na mukhang sarap na sarap pa rin sa kinakain hanggang sa naubos na nito iyon. Sa tagal ng pagkakatitig niya ay hindi niya na nagawang umiwas ng tingin nung bigla na lamang bumaling sa kanya si Brent at nagtagpo agad ang kanilang mga mata. It's really good, sabi ni Brent sa kanya. Thank you for letting me taste its sweetness. Ngumiti si Niana. Walang anuman. Masaya ako na gustuhan mo. Napansin ni Niana ang ice cream sa gilid ng labi nito kaya binuksan niya ang bag na dala niya at kinuha sa loob ang dala niyang wipes. Ginamit niya iyon para punasan ang gilid ng labi ni Brent na natigilan naman sa ginawa niya. Nang mapagtanto ni Niana kung anong kanyang ginagawa ay napalunok siya ng mariin. Tumingin siya sa mga mata nito at kaagad niyang tinapos ang pagpupunas sa gilid ng labi nito at inilayo ang kamay. May ice cream kasi sa gilid ng labi mo kanina. Nahihiya na paliwanag niya at iwas-iwas din siyang tumingin sa mga mata nito. Thank you, Niana. He smiled. Isa pa sa mga napansin ni Niana habang matagal na nagsasama sila sa iisang bahay ay kung gaanong kagusto ni Brent ang mga luto niya. Gustong-gusto nito ang amoy niya, ang boses niya, at ang mga hawak niya. Ganun pa man, ay hindi pa rin naalis sa utak ni Niana ang mga katanungan lalo na nung tumira sila ni Brent sa iisang bahay na siyang madalas nag-aasikaso dito nang tumatagal ay mas lalo niya napapansin ang pagiging kakaiba nito. Gusto niya magtanong kay Brent pero ayaw niya rin na masaktan niya ang loob nito kung magtatanong siya. Naging sobrang abala ni Brent sa sumunod na mga linggo dahil sa dami ng kailangan niya na gawin sa opisina. Halos wala na siyang pahinga at halos hindi na sila magkita ni Niana kahit nasa iisang bahay lang sila.
Samantalang kahit walang tulog at dapat ay pagod na rin dahil sa dami ba naman ng trabaho na kailangan gawin, wala man lang kahit anong reaksyon si Brent. Hindi mo lang makitaan ng pagod ang mukha niya. It's like he's always full of energy. Nagtataka naman ang sekretary niya sa kanya kung bakit parang hindi siya nakakaramdam ng pagod. Ang sinasabi lang ni Brent ay dahil sa sanay na siya sa ganon. Maging si Niana ay nagtataka na rin kung saan ba kumukuha ng sipag at energy itong si Brent dahil halos wala itong tigil sa kakatrabaho. Pero hindi niya naman magawang i-point kung ano ang dahilan at bakit. Sa ngayon ay naghahanda na si Brent para dumalo sa isang charity event. Mahalagang event na iyon kaya hindi siya pwedeng mawala. Para kasi sa mga bata ang event na yon, yung magtitipon-tipon ng mga malalaking tao sa business para paramihan sila ng mga idodonate para sa mga batang mahihirap. At isa iyon sa pinakagusto ni Brent. Gustong-gusto niya talaga ang mga bata kaya ganun niya na lang kagusto ang mga ganoong event. Kakatapos lang na meeting ni Brent at hindi siya nakaramdam ng gutom at hindi rin siya nag-abala na kumain pa. Para sa kanya ay sayang lang ang oras ng pagkain para sa tulad niya na wala namang kakayahan na makaramdam ng gutom. So, hindi po ba kayo kakain, sir? Tanong ng sekretary ni Brent na si Brayden. No. Pero buong araw na po kayo hindi kumakain, sir. May pag-aalala na sa boses nito. Dahil nga sa sobrang busy ni Brent, ay wala na itong oras para kumain. And Brayden was exaggerating when he said buong araw na hindi kumakain si Brent. Hindi naman ako nagugutom, so I'll be fine. Sagot ni Brent. Umalis na sila sa kanyang opisina at habang nasa loob ng sasakyan ay abala pa rin ito sa pagtapos sa mga trabaho niya sa kanyang laptop. Dumapo ang tingin ni Brent sa bottled water at napagtanto na bukod sa buong araw na siyang walang kain, ay buong araw na rin siyang hindi umiinom ng tubig. Pero wala naman siyang kahit anong nararamdaman. Maya-maya na lang siguro siya iinom kapag na-blur out ng paningin niya. Nice to meet you here, Mr. Tejano. Pagdating nila sa event ay marami na agad ang sumalubong sa kanila at nakipagkilala kay Brent. Malugod naman na tinanggap ni Brent ang pakikipagkamay nito. Nice to see you too. It's an honor to meet you in person, Brent Tejano. Marami akong narinig ng mga magagandang bagay patungkol sa iyo. Brent had a small conversation with a business associate and then went to sit in the table that was reserved for them. His secretary went up to the stage to speak on his behalf. Tumayo si Brent upang muling makipagkamay sa isang may katandaan na lalaking lumapit sa table niya. How have you been, Brent Tejano? We heard that you were in a coma for 3 years. Totoo ba yon? Isang kilalang senador ang nagtanong noon kay Brent, dahilan para matigilan si Brent at ganoon din ang sekretarya niya na nakasunod sa kanya. Lumunok ng mariin si Brent. Naiinis siya sa ngiti sa kanya ng senador na para bang nang aasar para sa mga nangyari sa kanya. Maayos na ho ako, Senator. Tugon naman ni Brent. At hindi nga ho kayo nagkakamali. I was in coma. But that was 2 years ago. Maayos na ako ngayon. Well, that's good to hear, Brent. I'm glad to see you. I thought you wouldn't come because of your busy schedule. I promised that I'd come. I don't like to break promises, he said. Sa puntong yon ay gusto na lang ni Brent na umalis na sa harap niyang senador na ito dahil ayaw niya nang mahalungkat pa kung ano man ang nangyari sa kanya noon na gusto niya na lang ibaon sa limot at wag nang balikan pa. Totoo ba ang balita na ikinasal ka na raw? Yes, it's true. At ang bagay na yon ay hindi niya itatanggi kailanman. Hindi man naging bukas sa lahat ang kasal niyang yon at mga malapit lang sa kanilang mga imbitado ay gusto niya na ipaalam sa lahat na may asawa na siya. Lahat sa event na yon ay kilala si Brent, ngunit kaunti lamang ang mga nakakilala niya sa mga nakakausap niya. Ang iba sa mga business persons na nakakausap niya ay pinapakilala sa kanya ng mga anak na babaeng kasama nila sa pag-aakala na single pa rin siya. Ngayon lang din kasi nagkaroon ng chance na maging open sa public si Brent. Noon ay talagang hindi siya umaattend sa kung anumang klase ng event
at mga pagpupulong dahil yun din ang gusto ng magulang niya para mapangalagaan siya. Mula nang isinilang siya sa mundo at malaman ng magulang niya na may kakaiba siyang sakit na walang lunas, ay mas pinili nila na itago siya para mapangalagaan mula sa mga mata ng ibang mga tao na kung ano man ang balak nila sa kanya. Ito nga palang nag-iisa kong anak, si Gia. Gia Wu. Gia, this is Mr. Brent Tejano. Pagpapakilala ni Mr. Wu sa anak nitong nasa tabi. Magalang na yumuko si Brent sa babae at matamis naman ang umidi sa kanya. Ikinagagala ko makilala ka, Gia. Ikinagagala ko rin na makilala ka, Brent. Marami akong mga magagandang bagay na narinig tungkol sa'yo. At tunay nga ang kanilang sinabi, napakagwapo mo nga lalo na sa personal. Ngumiti si Brent. Maraming salamat, Gia, sabi niya sa dalaga. Napaka-formal ang interaction ni Brent sa babae kahit pa ang babae na mismo ay nagpapakita ng interes sa kanya. Ito ang unang event na dumalo si Brent at hindi na ang mga representatives na pinapadala niya o kanyang mga magulang, kaya kahit na anong mayari ay kailangan niyang maging mabait sa kanila, lalo pa ang pagpapakita niya sa araw na ito ay ang pinakahihintay ng lahat. Kaya nga hindi na nakakapagtaka kung bakit tila mas maraming mga dumalo sa event na to at marami rin ang mga nakikipagkilala kay Brent. Matagal na nilang alam na may bunsong anak ang mga Tejano at yun nga ay si Brent Tejano. Pero ni isa sa kanila ay hindi pa nabigyan ng pagkakataon na makita o makausap man lamang ito. Ngayon lang. Marami pang mga bagay na sinabi kay Brent si Mr. Wu tungkol sa nag-iisang anak nito na kahit hindi naman interesado si Brent na malaman, ay pinapakinggan niya na lang dahil ayaw niya na maging bastos. Pagkatapos ng pag-uusap nila na iyon ay ngumiti siya at nagpaalam na sa mag-ama. Ang kanyang secretary naman ang nasa tabi niya ay para bang nasisiraan na ng bait at ngumingiti-ngiting mag-isa. Siguro dahil sa dami ng trabaho, nawawala na ito sa sarili. Nag-aalala tuloy si Brent sa sekretary niya dahil batid niya na hindi ito tulad niya na walang kakayahan na nakaramdam ng pagod. Panigurado na pagod na ito ngayon sa dami ba naman ng trabaho na tinapos. Minsan kasi nakakalimutan rin ni Brent na hindi lahat ng tao sa mundo ay katulad niya na walang kakayahan na makaramdam ng kahit ano. Sa mundong ito ay siya ang kakaiba. Dahil nga sa minsan ay naisip na rin ni Brent ay lahat tulad niya, napakarami niyang pinapagawa sa kanila. Brayden? Nag-aalala na tawag niya sa sekretary na tumingin naman sa kanya habang nagpipigil pa rin ng ngiti. Ayos ka lang ba? May masama bang nangyari sa'yo? Nasapian ka ba ng masamang espiritu? Hindi ba magandang pakiramdam mo ngayon? Kailangan mo na bang magpahinga? Nag-aala pa rin na sunod-sunod na tanong ni Brent sa sekretary na mas natawa. Ay, hindi po ako nasapian, sir. Natatawa lang po talaga ako sa inyo kanina. Natatawa pa rin na pag-amin ni Brayden. Kunot noon naman na itinuro ni Brent ang kanyang sarili. Hindi niya maintindihan kung ano nakakatawa sa kanya para tumawang mag-isa itong si Brayden. Me? Ay naguguluhan na saad ni Brent. Tumango naman si Brayden. Opo, sir. Hindi niyo po kasi nakuha ang gusto kanina ni Mr. Wu. Bakit? Ano bang gusto niya? Kilala ko po yun si Mr. Wu. At sobrang istrikto niya po sa mga anak niya, lalo na roon kay Mrs. Gina Wu, dahil bunsong anak niyang babae. Hindi niya po sinama kung saan-saan na event ang mga anak niya dahil maraming mga nagkaka-interes sa kanila. Pero nang malaman ni Mr. Wu na ikaw mismo ang aaten ngayong araw, ay nakakapagtaka na sinama niyang bunso niyang anak. At si Mr. Wu pa mismo nagpakilala sa kanya sa inyo. Ang ibig sabihin po noon ay gusto niya na ipakilala sa inyo ang anak niya. Baka sakali na magka-interes kayo sa kanya at alokin ito ng date. Paliwanag ni Brayden. Ang totoo niyan ay alam naman ni Brent na may interes sa kanya si Gia Wu. Dahil ang babae mismo nagpakita nun sa kanya, ngunit hindi na sumagi sa isip niya yon. Na iyon pa lang na isang ama ng babae na mangyari. Oh, I didn't know. Ang nasabi na lang ni Brent. Halata nga po sir, parang wala man lang kayong ka-interes sa mga sinabi ni Mr. Wu kanina tungkol sa anak niya. Dama nga rin po siguro nila yun eh. Nahalata ako sa mga ekspresyon nila. Wika nito at natawa ulit.
Talaga naman na walang kahit anong pakialam si Brent sa kung sino man ang mga nagnanais sa kanya dahil kasal na siya. Siya yung tipo ng tao na sobrang tapat pagdating sa kanyang asawa. Kahit siguro iharap siya sa libo-libong babae, hindi siya magpapakita ng interes at ang asawa niya pa rin ang hahanapin niya. Kamusta na po palang pakiramdam niyo ngayon, sir? Hindi ka pa rin po ba nakakaramdam ng gutom? Buong araw na po kayo hindi kumakain. Hindi ko nga rin po kayo nakita na uminom ng tubig. Tanong ni Brayden. Nagtataka na kung paano nagagawa ni Brent na magtiis ng ganon. Nagbuntong hininga na lang si Brent. Hindi niya mawari kung gutom na ba siya o kung ano ba ang dahilan at hindi niya naman ito maramdaman. My slide is kinda blurry, sa tingin ko ay dahil sa gutom. Iyon na lang ang sinabi ni Brent. Kanina pa nga nagbe-blur ang paningin niya. After all, buong araw na siya hindi kumakain o umiinuman lamang ng tubig. Tumango si Brayden at nagtanong, ano po bang gusto niyong kainin at ikukuha ko na lamang po kayo? Hindi naman agad sumagot si Brent. Sa sandaling yon ay tanging gusto niya lang kainin ay ang luto ng kanyang asawa na siyang tanging niya lang nalalasahan. I don't know, maybe my wife's delicious food? Nagtataka naman si Brayden. Pero malayo po si Ma'am Niana, sir eh. May iba po ba kayong gustong kainin ngayon dito? I don't know. Mas lalo pa nagtaka si Brayden sa boss niya. Po, hindi po ba talaga kayo nagugutom, sir? I'm actually not sure if I'm hungry right now. I can't tell eh. I can't tell. All I know is that it's time for me to eat something. Hindi naman maintindihan ni Brayden kung anumang uri ng tao ang kanyang boss at kung bakit tila hindi ito nagugutom o napapagod. Minsan, iniisip ni Brayden na baka may superpowers ang kanyang boss. Bagamat 2 taon pa lamang siya bilang sekretary ni Brent, humahanga si Brayden sa kung ano man nagagawa ni Brent. Na nagagawa nito lahat ng mga bagay at trabaho ng walang pahinga. Minsan, kahit wala pang kain. Sa huli, hindi na nga kumain si Brent hanggang sa matapos ang event dahil ang gusto lamang niya ay ang luto ng kanyang asawa na siyang tangi niyang nalalasahan. Wala rin namang magbabago kung kakain siya doon. Hindi siya nakakaramdam ng kabusugan at wala siyang malalasahang lasa o kahit ano. Ang dahilan ng lahat ng yon ay dahil meron siyang sakit na tinatawag na congenital insensitivity to pain with anhidrosis. Si Brent Tejano ay pinanganak na merong ganitong uri ng sakit. Kabilang siya sa mga bihirang tao sa mundo na may ganitong karamdaman mula nang ipinanganak siya. Hindi siya nakakaramdam ng pagod at wala siyang kakayahan na makaramdam ng kahit ano na physical pain or discomfort. Kahit ang panlasa at pangamoy ay wala sa kanya. Hindi siya nakakaramdam ng anumang sensasyon sa kanyang katawan. Parang sobrang manhid ang buong katawan mula nang siya isilang. Hindi niya naranasan ng pakiramdam ng pagod, sakit o antok. Ngunit kahit ganoon, tila ang kanyang katawan na rin ang kusang sumusuko sa buong araw na walang pagkain, pahinga o tubig man lang. Dahil habang siya ay nasa loob ng sasakyan papunta sa kanilang bahay, nakatulog siya sa likod. Hindi. Huwag mo kong iwan yan. Sa kanyang panaginip ay sinasabi yun ni Brent habang pinagmamasdan niya ang tanging babae na nagparamdam sa kanya na siya ay normal na may kasama na ibang lalaki. Magkahawak kamay at parehong masaya. Isang malungkot na ngiti ang ibinigay sa kanya ni Niana. Patawarin mo ako, Brent. Ngunit mas mahal ko siya kesa sa'yo. Mas gusto kong siyang makasama ko habang buhay at hindi ikaw na anumang sandali ay maaari akong iwan. Nang dahil sa panaginip na yon ay hindi na malayan ni Brent na tumutulo na pala ang kanyang mga luha. Nagising na lamang siya na marinig niya ang boses ni Brayden na hindi niya ramdam na inaalog na pala siya. Nag-aalala na nagtatanong sa kanya si Brayden kung anong nangyari, ngunit hindi siya sumagot. Tumanaw siya sa malayo habang ang puso niya ay punong-puno ng takot at pangamba. Takot at nasasaktan siya habang naaalala niya kung ano ang sinabi sa kanya ni Niana sa panaginip niya. Mas pinili nito ang ibang lalaki kesa sa kanya. Mas gusto nito sa piling ng isang normal na tao at walang dinaramdam na kahit na ano. Sa piling ng isang tao na malaki ang pag-asa na makasama ni Niana habang buhay at hindi sa isang tulad niya na maaaring iwan nito ng mas maaga. Natatakot siya. Hindi niya makakaya na mawala sa tabi niya si Niana.
Hindi niya makakaya na makita itong masaya sa piling ng iba. Ngayon pa na nakapasok na ito sa puso at buhay niya. Ngayon pa na handa na siyang lumaban at mabuhay ng mas matagal kahit pa ang mundo ay hindi patas sa kanya. Pagka-uwi ni Brent sa kanilang bahay ay agad niyang hinanap ang kanyang asawa at niyakap ito ng sobrang higpit. Gulat na gulat at nagtataka naman si Niana sa kilos niya. Ano nangyari, Brent? Gulat at nagtataka na tanong ni Niana habang yakap nito ng sobrang higpit. Kumalas si Brent sa yakap at kinulong niya ang mukha nito sa mainit niyang palad. Akala ko'y iiwan mo na ako. Akala ko'y sumama ka na sa kanya. Takot na sambit ni Brent. Ha? Bakit naman kita iiwan? At kanino naman ako sasama? Nagugulahan na tanong ni Niana na walang kahit anong ideya kung bakit siya magkakaganito ngayon. Please don't leave me, Niana. I'll try to live long for you. Huwag mo lang akong iwan para sa ibang lalaki na walang kahit anong karamdaman. Nagsusumamo na sa tono ng boses ni Brent. Ano? Hindi na natapos ni Niana ang sasabihin nang bigla niya itong sinunggaban ng mainit na halik. Sa mainit na halik na yon, binuhos ni Brent ang lahat ng nararamdaman niya at sumaya ang puso niya nang gumanti si Niana ng sing-init ng halik niya. Habang magkalapat ang kanilang mga labi ay napakaraming bagay ang pumasok sa isip ni Brent. Napakadaming posibilidad ang naglalaro sa utak niya na mas lalo pa na nagpadagdag sa takot sa kanyang puso. Sa sandaling iyon ay inisip ni Brent na sabihin na rin kay Niana kung ano ang totoo tungkol sa kanya. Samantalang hindi naman nalaman ni Niana kung ano ang nangyayari sa kanyang asawa na puno pa rin ng takot at pangamba ang mga mata. Nagtataka siya kung bakit mukhang takot na takot ito at bigla na lang siyang niyakap kanina ng sobrang higpit na para bang anumang sandali ay maglalaho siya sa harapan nito. I have a congenital insensitivity to pain with anhidrosis. Malungkot ang tono ng boses ni Brent habang sinasabi yon. Ang mga mata nito na puno ng lungkot at di pang mga emosyon na hindi niya magawa na mapangalanan ay diretso nang nakatingin sa kanya. It's a very rare genetic disorder. I can't feel any physical pain or discomfort. And I don't sweat. Ang sakit na yan ang dahilan kung bakit ni minsan ay hindi mo pa ako nakikita na pagpawisan. Kahit nababad na ako sa araw. Wala akong kakayahan na makaramdam ng sakit o kahit ano sa aking katawan. Hindi naman nakagalaw si Niana dahil sa sinabi ng kanyang asawa. Pakiramdam niya pa nga, sa mga sandaling ito ay nananaginip lang siya at hindi totoo na may ganoong karamdaman nga si Brent. I also don't have sense of smell. Kahit gaano katapang ang amoy ng isang bagay ay wala akong maaamoy. Although I have some ability to taste, my taste sensitivity should be exceptionally high. Halimbawa, ang typical na sugar perception ng isang tao ay nasa 100% lang, ngunit sa kondisyon ko ay kailangan na mas mataas pa roon. It should be 6 times that amount para lang may malasahan ako ng kaunting tamis. But it's still insufficient for me to discern all flavors. At dahil sa masama ang ganong kataas na level sa katawan at kalusugan, ay hindi ko hinahayaan ng doktor ko na subukan yon, meaning wala pa akong kahit anong nalalasahan mula nung isiniling ako. Iyon ang klase ng buhay na meron ako. Ayon sa mga doktor ko na nag-aaral sa sakit na meron ako ngayon, individuals with rare disorder like mine typically don't surpass the age of 25. Yet here I am, at 26. Grateful for every extra day. Ang buong akala ko nga noon ay hindi na ako mabibigyan ng pagkakataon na makalasa ng kahit konti hanggang sa mawala na lamang ako sa mundo na ito. But it all changed when I met you 14 years ago. Magkahalong gulat at awa naman ang nararamdaman ngayon ni Niana dahil sa sinabi ni Brent. Ha? Dahil sa akin? Pakiramdam ni Niana ay nadurog din ang puso niya para kay Brent dahil alam niya na sobrang mahirap ang buhay na merong ganitong sakit. Kung sa iba ay maaari yung ituring na swerte dahil wala silang kakayahan na makadama ng sakit para sa isang tao na tulad ni Brent na nakakaranas nun, ay isa iyong sumpa. Tumango si Brent.
May munting ngiti na sumupil sa labi nito habang inaalala ang unang pagkakataon na may nalasahan siya. Lasa na kahit kailanman ay hindi maalis sa memorya niya. Binigyan mo ko na ng isang kulay pula na lollipop at sa kauna-unahang pagkakataon ay may tamis akong naranasan. Though, hindi yung tulad ng nalalasahan ng ibang normal na tao, pero masaya na ako na may nalasahan ako sa unang pagkakataon. It was an unusual and pleasurable taste. According to my doctor, it was just a psychological reaction. Ibig sabihin na hindi ko naman talaga nalasahan ng lollipop na yon, kundi pakiramdam ko lang yon dahil sa taong nagbigay sa akin. Wala namang natatandaan si Niana na binigyan niya ito ng lollipop noon. Marami rin kasi siyang mga nakakalaro noong bata pa siya. At dahil nga sa sobrang mabait na bata rin si Niana, ay mapagbigay siya sa kung ano man ang meron siya. Hindi siya madamot kaya marahil ay isa si Brent sa mga bata na naging kalaro niya noon na binigyan niya ng lollipop. Dahil sa panlasa na binigay mo sa akin nun, ay sinabihan ko mga magulang ko na ikaw ang gusto kong maging asawa dahil gusto ko na lagi akong may malasahan. I was so young back then. I was only 12 years old. But I already wanted to marry you. Dahil gusto ko na habang buhay ay may malalasahan ako. Kahit kaunti lang. Nagkataon naman na may malaking utang sa pamilya ko ang lolo Anastasio mo. At hindi niya kami kayang bayaran dahil nabaon din siya sa utang dahil ayon sa aking magulang ay niloko siya ng mga taong nagtrabaho sa kanya at pinagkatiwalaan niya. Bilang kabayaran sa utang namin, ang hiningi ko ay maikasal ka sa akin. And they agreed to that. Hindi lamang dahil para mabayaran ng utang ng lolo mo, kundi dahil naisip nila na bibigyan kita ng maayos na buhay. Your grandfather asked me to take care of you and give you the life that you deserve, which I promise that I will do. Kapalit ng pagbibigay mo sa akin ng karapatan na makalasa habang buhay. Hindi naman sumagot si Niana at nanatili lang siyang nakatingin kay Brent at nakikinig sa mga sinasabi nito. Kung ganon ay siya palang dahilan kung bakit nakakalasa ito. Kahit nakaunti lang yon, ang naging dahilan kung bakit sila kinasal. Hindi niya maipaliwanag ang lahat ng nararamdaman niya ngayon dahil sa halo-halo na yon, ngunit aaminin niya na masaya siya at nararanasan ni Brent na makalasa ng pagkain. Nagpatuloy pa si Brent sa pagsalita at nakinig din siya dito. On the day of your 18th birthday, kung kailan ang nakatakda natin na pagkikita, I was on my way when I got into an accident. Ang sabi ng mga magulang ko ay bumangga ang sasakyan ko sa isang malaking truck. At dahil wala akong kakayahan na makaramdam, hindi ko alam na nasaktan na pala ako ng malala sa trahedya na yon. The doctors believed that I thought I was only sleeping while I was in coma for 3 years. Isang himala na itinuturing noon nung ako'y nagising pa mula sa bingit ng kamatayan. Dahil ang mga doktor ay naniniwala na hindi na ako maaaring makaligtas pa noon. Nang magising ako mula sa coma, ay ikaw ang una kong nasilayan nung umuwi na ako sa bahay. Pero dahil sa kondisyon na meron ako, ay nagpasya ako na lumayo sa'yo. Plinano ko na rin na wag nang ituloy ang magiging kasal natin kahit pa ako nang nagplano ng lahat ng ito sa kagustuhan ko na maging isang normal na tao na may kakayahan na makalasa ng mga pagkain at makaramdam. Sinubukan ko na lumayo sa'yo dahil alam ko na sa huli ay ikaw lang din ang masasaktan sa pagkat para sa isang tulad ko. Swerte nang lumagpas sa edad na 25. Ayokong maging mag-isa ka pag nawala na ako. Ayoko na umiyak ka at akong dahilan. It was painful to watch men try to win your heart. At higit na mas masakit dahil nanatili kang loyal sa akin kahit hindi mo pa ako kilala. It was painful to see you wait for me when I was just near you and was just afraid to let you know that I was the one who you were supposed to marry. Puno ng lungkot at sakit ang mga mata ni Brent ngayon. Inabot din ito ang mga mukha at pinunasan ng luha na hindi niya namalayan na tumutulo na pala habang nakikinig siya sa kwento nito. Pakiramdam ni Niana ay hindi na siya makahinga at sobrang sikip na ng dibdib niya. When I turned 26, walang nakita mga doktor ko na mamamatay ako.
Sinunod ko ang gusto ng magulang ko na magkapamilya na at magkaroon ng anak para maging tagapagmana ko kung sakali man na mawala ako na maaga. Sumunod ako sa gusto nila na yon dahil gusto ko rin na mangyari kung anong gusto nila. At gusto ko rin ikasal ka sa akin. Pero may pag-aalangan ako naramdaman. Natatakot ako na baka mawala agad ako sa tabi mo at masaktan ka lang dahil sa akin. Gustong gusto kitang pakasalan, Niana. Gustong gusto kita na matawag na asawa ko. Gusto ko malaman ng lahat na aking ka. I wanted to claim you. Perhaps it's because I don't want you to be with other men. O marahil dahil sa nahulog na ako sa'yo mula nung magising ako, mula sa mahabang pagkakatulog. At ang magandang mukha mo ang una kong nakita. Nung makauwi ako at luto mo rin ang nagbigay sa akin ng kakaibang lasa ng araw na yon, ang akala ko ay panlasa lang ang kaya mong maibigay sa akin, pero nang sandaling lumapit ka sa akin, may kakaibang amoy din akong naamoy. It was sweet and alluring. Hindi ko yan makakalimutan dahil ikaw lang ang meron nun. It's not about how you make me feel, smell or taste, and it's about how you make my heart beat faster simply by being next to me. Pinisil ni Brent ang kamay niya na hawak nito. Niana, I'm in love with you. And if the doctors were correct that people with my condition can only live up to 25 years, I want you to know that I love you before I die tomorrow. Mas lalo pang dumami ang luha sa mga mata ni Niana. Nanginginig ang kanyang labi at sobrang sikip ng kanyang dibdib. Nanginginig ang mga kamay na inabot niya ang mukha ni Brent at ikinulong ito sa kanyang mga palad. Pakiramdam ni Niana ng mga sandaling yon ay may kung anong nakabara sa lalamunan niya, kaya hirap siya magsalita. Mahal din kita, Brent. Mahal na mahal din kita, kaya please, huwag mong sasabihin na iiwan mo agad ako. Mabubuhay ka pa ng matagal. Malalasahan mo pa ang lahat ng luto ko at maaamoy mo pa ako ng mas matagal. Gagawin natin ang lahat para lang mabuhay ka na matagal. Mananatili ka sa tabi ko habang buhay, kaya please, huwag mong iisipin na iiwan mo agad ako dahil hindi mangyayari yon. Hindi ko hahayaan na mangyari yon. Nagsusumamo ang tono ng boses ni Niana. Mananatili ka sa tabi ko. Gagawin natin ang lahat para mabuhay ka ng mas matagal. Aalagaan kita ng mabuti para lagi kang nasa tabi ko. At iyon na nga ang ginawa ni Niana, ang pangako niya na yon. Nanatili siya sa tabi ni Brent. Pinakiramdaman niya dito kung gaano niya ito kamahal. At lahat ay ginawa nila para lang mas sumaba pa ang buhay nito at mas makasama niya lang ito ng mas matagal. Walang tigil sila sa pagdadasal sa may kapal na bigyan sila ng pagkakataon na makasama ang isa't isa ng mas matagal. At pinakinggan nga ng Diyos ang dasal niya na iyon. Muli silang kinasal na dalawa at biniyayaan pa ng maraming mga anak. Bagaman wala pa rin nararamdaman si Brent at hindi pa rin nawawala ang sakit nito, wala nang nakikita ang mga doktor na sign na mamamatay ito at mawawala sa piling niya. At ang mga luto niya lang ang tanging nalalasahan ni Brent. Kahit na pare-pareho lang halos ang lasa ng lahat, ay wala nang masasaya pa sa pakiramdam ni Brent sa tuwing nakakalasa siya at sa tuwing naaamoy niya ang mabango at sweet na amoy ng kanyang asawa. Sia, please ask your Kuya Santh muna to teach you. Busy pa ngayon si Kuya eh. Hindi kita matuturuan sa assignment mo na yan. Marami pa kasi akong kailangan na tapusin na papers sa school. Kailangan nang ipasa ni Kuya ito bukas. Promise, kapag natapos ng lahat dito, ako na ulit ang magtuturo sa'yo. Pakiusap ng 18 taong gulang na si Yeven Tejano, ang panganay na anak ni Brent at Niana. Sa kapatid na si Siraya na 6 na taong gulang pa lamang at noon ay kinukulit ang kuya niya na turuan ito ng assignment nito na ibinigay ng tutor nito dito. Matalino si Yeven. Hindi lamang ito basta gwapo kundi sobrang talino rin. He is a student athlete and the SSG president. Magaling sa anumang sports at mahilig din sa music. Mula elementarya ay siya nang nangunguna sa kanilang klase. Hanggang ngayon ay si Yeven pa rin ang top kaya naman ay marami ang mga humahanga dito. Sobrang mabait din si Yeven lalo na sa mga kapatid nito. Halos lahat ng free time ni Yeven ay binubuhos nito sa mga kapatid at hindi sumasama sa mga barkada.
Si Evan kasi ang tipo na lagi na lang mas mahalaga para sa kanya ay ang pamilya niya. Mas gusto niya makipag-bonding kasama ang mga kapatid niya kaysa makasama ang mga kaibigan niya. Maituturing ni Niana at Brent na pinakamaswerte na magulang ang kanilang mga sarili dahil sa kanilang mga anak. Pero kuya, ayoko po na si Shia. Siyang magturo sa akin. He always call me Pabo. Ayoko po sa kanya kuya. Nabubulol na sabi naman ni Sia. Nagbuntong hininga naman si Evan. Sandaling itinigil niya muna ang kanyang ginagawa para tingnan ng kapatid. Ang kuya day mo, pwede pong kausapin mo siya na siya muna magturo sa'yo? Busy din po si Day, kuya. Tinuruan niya po si Wyatt na isulat ang name niya. Tinutukoy ni si Wyatt. Wyatt is only 4 years old ngunit tutok na ang 16 na taong gulang na si Day sa pagtuturo sa kapatid dahil mag-aaral na rin si Wyatt next year. Si Santh at Day ay kambal. Ang dalawang sumunod kay Evan pero kahit nakambal ay magkaibang kanilang mga ugali. Si Day ay sobrang mabait habang si Santh naman ay masungit at masamang ugali at madalas din na pagalitan ng mga kapatid lalo na kung wala sa mood. Ang kuya Nix mo? Tanong ulit ni Evan. Si Nix naman ay yung sumunod sa kambal na sina Day at Santh. Binabantay niyo po ang triplets. Ang triplets naman na sinasabi ni Sia ay ang bunso nila na 6 na buwan pa lang. Napapikit si Evan sabay ng buntong hininga. Marami pa siyang kailangan na tapusin pero hindi niya naman matanggihan ang kapatid niya. Sinabihan niya lang sina Sia na lumapit sa kanya at simulan na itong turuan sa assignment nito na hindi raw nito maunawaan. Mabuti na lang din at matalino rin itong si Sia kaya hindi rin nahihirapan si Evan sa pagtuturo. Lahat naman ng mga kapatid niya ay puro mga matatalino kaya walang kahirap-hirap ang pagtuturo sa kanila. Makalipas ang ilang sandali ay pumasok si Santh sa loob ng kwarto niya at pinalapit si Sia dito para ito naman ang magturo. Umiyak pa nga si Sia dahil ayaw nito na sumama si Kuya Santh nito. Ngunit nung nangako si Santh na hindi na ulit pagagalitan ay sumama na rin si Sia. Nagpaalam ang dalawa kay Evan na doon mag-aaral sa kwarto ng mga ito. Nagpatuloy naman si Evan sa pag-aaral. Samantala, nang matapos turuan ni Day ang kapatid na si Wyatt na magsulat ng pangalan nito at ibigay ang prize na gusto nito ay diretso ito sa kwarto ng triplets at humiga sa malapad na kama sa tabi ng kuya nitong si Nix na siyang nagbabantay pa lang kanina sa triplets bago nakatulog. Yumakap si Wyatt sa kuya nito at nagising naman si Nix ng dahil doon. Baby Wyatt, bakit ang cold ng hands mo? Antok pa na tanong ni Nix sa kapatid. I ate ice cream po, sagot ni Wyatt. Ice cream kasi yung binigay sa kanya ng kuya Day niya matapos niya magsulat. Hindi naman na sumagot si Nix at natulog na ulit. Ganon din si Wyatt. Napailing naman si Day sa mga kapatid bago lumabas ng kwarto at pumunta sa kwarto nila Santh para kunin ang assignment niya sa loob ng bag niya at nang magawa na iyon. Sakto naman ang pagpasok niya ay tapos na si Sia sa takdang aralin nito kaya sumama na kay Day sina Sia at Santh tungo sa kwarto ng triplets kung nasaan ang iba pa nila mga kapatid. Meanwhile, katatapos lang ni Evan sa ginagawa niya. Napag-aralan niya na rin ng mabuti at handa na siya para sa meeting nila bukas sa campus. Tungkol yan sa plano nila para sa mga students at sa mga darating na events inside and outside the campus na kailangan nilang paglaanan ng oras. Bilang SSG President ay tungkulin yon ni Evan. Ngunit hindi lang din naman yon ang kailangan niyang pagtuunan ng pansin, lalo na't siya rin ang tumatakbo na valedictorian sa batch nila. Hinahanap ni Evan sa mga maids kung nasa ng mga kapatid niya. Nang sabihin ng mga ito na nasa kwarto ang triplets ay nagtungo siya doon. Sakto namang pagpasok ni Evan sa loob ng kwarto ay nagising ang 3 maliliit na kapatid. Kaya pinadede niya muna mga ito ng breastfeed ng ina nila na nasa bote hanggang sa makatulog ulit sila. At dahil sa sobrang pagod ay nakitulog na rin si Evan sa tabi ng mga kapatid. At iyon, ang nadatna na mag-asawa na sina Niana at Brent nakakauwi lamang mula sa meetings nila. At pareho nilang hindi mapigil ang mga ngiti habang nakatingin sila sa kanilang mga anak. Pareho nagiinit ang kanilang mga puso at nagpapasalamat sa Diyos na biniyayaan sila ng ganitong karami ng mga anak na sobrang mahal na mahal ang isa't isa at para bang hindi kayang mabuhay kung wala na ang isa't isa.
44 years old na ngayon si Brent at ni Yana naman ay 40 years old. Ngunit sobrang bata pa rin nilang tignan na para bang hindi halata sa mga itsura nila na may ganito sila karaming mga anak. Sobrang ganda nilang pagmasdanan, no? Sabi ni Yana. Nakakawala ng pagod. Ngumiti naman si Brent at niyakap ang asawang mula sa gilid. Sobra. Hindi ako magsasawa na pagmasdan ng mga anak natin. Ang bawat araw sa kanilang bahay ay isang biyaya ng may kapal sa kanilang mga buhay na araw-araw nilang ipinagpapasalamat. Binigyan si Brent ng mundo ng pagkakataon na bumuo ng ganitong kalaking pamilya at makasama sila na mas matagal at wala na siyang mahihiling pa. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!